Hello kayo nga! Welcome po sa Bangungot Diaries. At bago po tayo magsimula, ang napili nating comment ngayon ay si Jovan Tambon. Sabi niya, finally po, nagbabalik na ang Bangungot Diaries. Miss na miss ko na to. God bless po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ayun, hindi nyo na po kami mamimiss dahil eto na po ulit kami, Bangungot Diaries. Welcome back. Pero bago po kami magsimula, huwag niyo po kalimutang i-like, i-share, at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Kaya magsimula na po tayo. Enjoy! Bakit kaya ang dali lang sa mga taong manghusga? Yung tipong pinagtagpi-tagpi lang nila ang pangyayari at nagkataong tumugma ito sa'yo. Ikaw na kagad ang pagbibintangang may sala. Kahit wala namang matibay na ebidensya. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko, tungkol sa kwento ng lola ko noon na si Lola Bayen. At isasalaysay ko na lamang po ito sa pamamagitan ng kanyang point of view. Upang lubos sa maunawaan ng lahat, ako po si Christy. At ito, ang kwento ng Lola Bayen ko. Bayen, pumasok ka na sa loob. Bilisan mo. Bakit po, Nay? May problema po ba? Tsaka, bakit po dumudugo yung ulo nyo? Natabaan niya ng bato. Basta sundin mo na lang ako. Bilisan mo na. Pumasok ka na sa loob dahil ang habol ng mga tao ngayon. Yang anting-anting na suot mo. Po? Basta't pumasok ka na sa loob, Bayan. Ako na bahala sa mga taong parating. Bilisan mo na. Opo. Muntik pa ako madapano nang humakbang ako papasok ng bahay. Natataranta kasi ako sa pangyayari kaya ultimo paghakbang ko. Talagang nanginginig ako. Nag-aalala din kasi ako sa sitwasyon ni nanay. Nakita kong dumudugo ang ulo niya at malinaw nga na bato ang tumama doon. Maya-maya lang, narinig ko na ang ingay ng mga tao na paparating at nagsisigaw ang mga ito. Kay! Ibigay mo na lang yung hinihingi ko kung ayaw mo masaktan ko pa kayo! Sige, subukan nyo lang ibigay sa kanya. Sabi mo ibigay ko yung taas, Egay. Pero mas kailangan nyo ng anak ko. Yung mga anak nyo, mga bata pa naman yun ah. 13 anyos pa lang yun sa'yo, Berto. At 12 naman yun sa'yo, Ramon. Yung sa akin ang dalaga, basta nangangailangan siya. Huwag ka na makisahil pa, Julie. Ang kwentras niya, para lang sa anak ko yan. Mas para yun sa anak ko. Kami ang nagmamay-ari ng kwintas at walang makakakuha doon sa kanya. Ang kwintas na tinutukoy nila ay ang kwintas na suot ko. Binigay ito sa akin ng lolo ko bilang proteksyon sa aswang na nagdanakaw ng ganda ng mga kababaihan sa lugar namin. Ang nangyayari po kasi sa lugar namin noon, may mga babaeng nawawala at pagkalipas ng 7 araw, babalik ito na halos hindi na makilala ang muka. Buhay naman sila pero mula sa pagiging bata. Ang kutis nagiging matanda itong tingnan. Na para bang hinigop ang ganda ng isang babae. Kaya naging batang matanda ito kung titingnan. At naging sanhi rin yun ng kamatayan ng isang dalagang biktima. At dahil ako lang ang may suot na anting-anting at nalaman ito ng mga tao, biglang hinahangad na nila itong kunin sa akin. Pero patuloy akong pinoproteksyonan ng pamilya ko. At sino naman kayo para ipaubaya ko sa inyo isang bagay na makakaprotekta sa apo ko? Huwag kayo makasarili. Pag-aari ito na apo ko at respetuhin niyo yan. Wala na kayo magagawa sa mga taong desperado. Pinoprotektahan lang nila yung anak nila. At talaga magkakagulo dahil sa isang kwintas na meron kayo. Kaya kung ako sa inyo, ibigay mo na sa amin yan. O di kayo gumawa ka. Dahil eksperto ka sa ganyan, di ba? Hindi yung apo mo lang. Oo nga naman! Apo mo lang ang sinasalba mo eh! Wala ka talaga pakialam sa kapwa mo! Oh, kung gusto lang naman ang kagaya nito, di gagawa ko para sa mga anak ninyo. Pero huwag niyo na pakialaman yung apo ko dahil sa kanya yon. Talaga? Gagawa ka para sa amin? Kung ganun, unahin mo na yung para sa anak ko bago pa siya mabiktima. Sige, Lolo Otep. Maghihintay kami dito, ha?
Hihintayin talaga namin yan! Pwede naman pala gumawa magdadamot ka pa! Kailangan saktan pa kayo para lang pumayag! Dahil yun ang sinabi ni Lolo ay tumigil ang mga ito. Ang lugar na yun sa totoo lang, maraming mayayamang taong nakatira. Pero dahil sa mga nangyari na nawawala ang mga dalagang babae at bumalik ang mga ito na mukhang matatanda ang itsura, ang ilan pa sa mga ito ay nagkakasakit at namamatay. Nagsialisan ng mga taong may pera sa lugar namin. Konti na lang kaming mga nakatira doon. Naiwan kasi kaming mga walang kakayahang lumipat, kaya tiniis namin ang takot sa lugar. Nay, alika na po. Kumuha na po ako ng igagamot ko sa ulo nyo. Buti na lang po, hindi kayo napano sa tama nito sa ulo. Gano'n po ba kalaki yung bato, Nay? Hindi naman masyadong malaki, anak. Pero siyempre, dahil nga bato yun talagang dudugo yung tama nun sa ulo ko. Pero nakita mo naman yung sugat, hindi ba? Malaki ba? Hindi naman po, Nay. Pero yung bukol po, malaki. Naawa talaga ako nun sa nanay ko. Dahil sa akin nasaktan pa siya ng ganon. Ang lolo ko naman, nagpa siyang gumawa ng kwintas ng gaya ng sakin. Pero sinabi niyang walang bisa yon dahil ang kwintas ko daw ay nag-iisa lang talaga. Hindi ito nagagaya ngunit ginawa niya lang yon para tigilan ako ng mga tao. At nang makagawa nga siya ng 10 piraso ng gaya sa kwintas ko, agad niya itong pinamigay sa mga taong hangad ang suot kong anting-anting. At natuwa pa nga sila. Hanggang sa isang araw, biglang nagkaroon ng tao ang isa sa malaking bahay sa lugar namin. Kumbaga merong nakabili. Ay nako, mukhang hindi sinabi ng dating may-ari ng bahay ang sitwasyon ng lugar. Sigurado kung walang kaalam-alam yung bumili niyan. Baka walang babaeng anak kaya ho ganun. Anong wala? Yung bumili mismo, yan yung talaga. Maganda pa. Talaga, Lo? Paano po pala yan? Yung dating may-ari pa naman ng bahay dyan, di ba po namatay ng dalagang anak? Kasi nabiktima rin ng aswang? Ay, nako. Nagiging mautak na lang siguro yung may-ari niyan. Para makuha niya lang yung pera, ayos na yun. Grabe naman yun, Nay. Ang sama naman nun. Sadyang may mga tao talagang ganon. Kaya hayaan nyo na. Sabihan na lang natin yung babae dyan na mag-ingat. Kung ayaw niya manakawan ng ganda, umalis na lang siya habang maaga pa. Gaya nga ng sabi ni Lolo, ay tsinempohan naman niya ang bagong may-ari ng isa sa malaking bahay. Malapit lang ito sa amin at talagang napakaganda ng babae. Mayaman kasi kaya litaw na litaw ang ganda nito sa ilalim ng araw. Nakita ko pa siya nung kinakausap na siya ni Lolo. Nay, tingnan niyo po ang ganda ng babae Oo nga Ang puti niya Kawawa yan kapag nabiktima yan ng aswang. Kaya nga po, Nay, hindi talaga dapat manatili yan dito. Sandali nga. Lalapit nga ako. Ako nga rin, Nay. Sumunod ako kay Nanay nang lumapit kami sa dalawang nag-uusap. Kasalukuyang nagpapaliwanag doon si Lolo. At ang babae naman, halatang nalilito sa mga sinasabi niya. Totoo po ba talaga may mga ganun dito? Kasi may mga nakita naman po akong mga dalaga Okay naman po sila. At saka, ito rin po, di ba? Dalaga siya. Oo, apo ko yan. At kaya nananatili yan na ganyan. Dahil pinoprotektahan ko rin. Pero siyempre, hindi lahat ng babae sa lugar na to mapuprotektahan ko. Kaya ikaw mag-isip-isip ka, Iha, ha? Baka kasi mamaya mabalitaan na lang namin. Ikaw naman yung nawawala. Oo, sige po. Siguro kukuha na lang po ako ng makakasama ko. Ay, naku, Iha. Hindi sapat ang kasama para lang maging ligtas ka dyan. Natutulog pa rin ang kasama na kukunin mo. Kaya kung ako sa'yo, iligtas mo na ang sarili mo habang maaga pa. Pero sayang po kasi yung bahay na binili ko Pinaghirapan ko pa naman po yung pera na yun para mabili yung ganitong bahay.
Yung dating may-ari kasi dito, hindi naman nagsabi na may ganito pala dito sa lugar na to. Yun na nga eh. Alam mo, niloko ka nila para lang sa kanila yung pera. Ako nga pala si Bayan. Ako naman si Lyra. Galing ako sa syudad. Tapos sa pagpasyahan kong manirahan dito sa probinsya. Sakto, dito pa ako napadpad. Nakita ko rin ang pagkadismaya nun sa mukha niya. Parang naawa naman ako at maya-maya ay nagpaalam siyang magtatawag siya ng kasama niya. Kaya naman kinabukasan, may dumating na mga kalalakihan sa bahay na yon. Si Lolo naman nun, binisita ng mga taga-barangay at binigay na niya ang mga ginawa niyang anting-anting. Manong Otep, ayos na ba to? Mabisa to Oo, Ramon. Dapat nakasuot yan palagi sa kanila. Sana ayos na yan sa inyo At tigilan niyo na yung apo ko. Maraming salamat po kung gano'n, Mang Otep. Sa wakas, may proteksyon na rin ako para sa anak ko. Salamat Tito Otep ha. Madali ka lang pala sanang kausap eh. Nagpatikas ka pa kasi nung nakaraan. O siya, tama na yan. Halina kayo. Nakuha na natin yung gusto natin eh. Ay, mabuti na lang at umayon din sa akin yung pagkakataon. Maiisahan ko din tong aswang na to. Ano po Lolo? Maiisahan po? May magandang plano kasi ako paano mahuli yung aswang na yun, Apo. Pero wag mo to sasabihin sa iba ha. Baka mamaya mangusisa pa yung mga yun kung sino yung aswang eh. Hindi ko pa naman ito kilala. Nga pala, puntahan mo yung babae dyan sa malaking bahay ha. Ibigay mo ito sa kanya para maprotektahan din. Sabihin mo sa kanya na ito yung paraan para mapigilan lang kahit anong bagay na mahatak ang ganda niya sa kanya. Medyo mas matibay ang proteksyon mo kaysa dito. Pero ito naman makakatulong sa kanya. May ganyan kami po Lolo? At kahit anong mahi ka po, hindi mawawala yung ganda niya sa kanya? Oo, kaya ibigay mo yan sa kanya ha, para may proteksyon din siya. Oo sige po Lo. Sinunod ko lang din noon ang sinabi ni Lolo at pumunta nga ako sa malaking bahay ni Lyra. May mga bantay siya kahit sa gate pa lang at agad ring binuksan ito ng isang lalaki. Tinanong ko ito kung nasaan si Lyra at may nagboluntaryo naman na tawagin ito. At hindi nagtagal, lumabas yung babae at hinarap din naman ako. Oh, Bayan, bakit? Napasyal ka. May pinabibigay kasi si Lolo. Pinabibigay? Ano naman yun? Proteksyon. Ito oh. Sabi ni Lolo, mapoprotektahan daw nito yung ganda mo eh. Yung bang kahit anong klaseng mahe kayong gamitin sa'yo, hindi mawawala yung ganda mo? Hindi talaga uubra. Talaga? Oo naman. Alam mo, protektado ka talaga nito. Hindi ito mananakaw sa'yo, no? Kahit anong klaseng aswang o kahit sino pa dyan. Kung ganun, maraming salamat Kahit pala paano magiging panatag yung loob ko dito. O sige, babalik na ako sa amin Yan lang naman yung pakay kong ibigay sa'yo eh. Basta, lagi kang mag-iingat Hindi lang sa gabi, kahit sa umaga mag-ingat ka. Oo naman, Bayan. At saka, pakisabi kay Lolo Otep, maraming salamat Oo naman, sige. Naghintay ako ng mga ilang araw noon upang pakiramdaman yung mga tao. Pero parang wala ding nangyari. Siguro dahil walang aswang na umaatake. Wala din kasi akong nabalitaan na babaeng nadukot. At dahil doon, medyo naging panatag ang loob ko. Aba, parang wala nang nabibiktimang babae, ano? Parang wala nang nawawala. Oo nga eh. Kasi kung meron, baka mamaya yung nabigyan ko ng kwintas pa yung mawala eh. Di nalaman pang walang bisa yun. Parang umaayon din po sa atin yung pagkakataon, Lo, no? Dahil dyan, hindi tayo nakukuwag ng mga tao ngayon. Akala namin ganun lagi. Pero isang araw merong nawalang dalaga. At yun nga ay ang anak ni Aling Julie. Agad siyang nagtawag ng mga kasama niya at talagang sinugod kami sa bahay. Ayun naman at muling nagkagulo.
Sinasabi na peke daw yung anting-anting na binigay ni Lolo. Sinungaling ka talaga, Mang Otep! Peke yung binigay mong anting-anting, nakuha yung anak ko! Oo nga, peki pala yung anting mo. Mabuti hindi pa nakuha yung anak ko bago ko pa nalaman yon. Paano, Oten? Talaga bang pinagloloko mo kami? Ang anting-anting na yan, protection para sa babae upang hindi makuha na ng ganda. Pero hindi ko naman sinabi dahil sa anting-anting hindi sila makukuha. Eh kung nakuha yung mga anak nyo, kasalanan nyo yun dahil hindi nyo binantayan. Eh bakit akala nyo ba hindi kami todo bantay kay Bayan? Halos hindi na nga namin to pinapalabas ng bahay para manatiling ligtas. Dahil ang anting-anting na hawak niya ngayon ay para hindi lang makuha yung kagandahan niya. Eh bakit hindi mo naman yung sinabi? Eh di sana nabatayan ni Julie anak niya. Eh bakit ba kasi kayo nagtitiwala sa anting-anting? Bakit nyo pinagkatiwala doon yung kaligtasan ng mga anak ninyo? Kayo ang mga magulang nila. Kayo dapat ang nagpoprotekta, hindi yung bato. Pero huwag kayo mag-alala. Babalik yung anak mo, Julie, na ganun pa rin yung itsura. Meron na akong ginawang paraan para maprotektahan pa sila. Sana nga lang makabalik pa yung anak ko. Kung hindi, makikita nyo talaga yung galit ko. Ipapatikim ko talaga yun sa inyo. Umalis ulit yung mga tao na nagtiwala sa huling sinabi ng lolo ko. Akala ko na nagsisinungaling na naman siya at magbibigay ng pag-asa sa kanila. Pero kinabukasan, napansin ko na parang ilang araw nang hindi lumalabas sa bahay na si Lyra. At pagsapit naman ng hapon, bandang 6:00 yun, sumugod ang mga tao sa bahay niya. Oh, ano nangyayari doon? Bakit nila sinusugod si Lyra? Hindi ko nga po alam, Nay. Pupunta nga po ako dun eh. Lumabas ka dyan, dayo ka! Hayop ka! Magbabayaran mo yung ginawa mo sa anak ko! Lumabas ka dyan! Ang lakas ng loob mong manirahan sa lugar namin. Pagkatapos mo pumatay, lumabas ka! Teka lang po. Ano po ba nangyayari dito? Ba't po kayo nandito sa bahay ni Lyra? Mag-ingat ka sa babae niyan, Bayan. Siya yung aswang. Nakawala nga yung anak ni Julie at sinabing siya yung kumuha. Aswang yan si Lyra. At kaya yung maganda dahil kinukuha niya iba't ibang ganda ng mga kababaihan. Lumabas ka dyan, Lyra! Lumabas ka! Oh! Ayun na siya! Sige! Lumabas ka dito, babae ka! Magtutos tayo! Bakit ako pinagbibintangan ninyo? Tingnan nyo nga yung mukha ko, oh. Nawawala rin yung ganda ko. Lyra, bakit nagiging ganyan yung itsura mo? Ikaw, Bayan, buti naman nagpakita ka sa akin. Ikaw ang may kagagawa nito. Siya talaga ang aswang! Nakuha niya yung ganda ko! Ha? Bakit ako? Teka, naging matanda din yung mukha niya. Hoy! Huwag mong pagbintangan niyo apo ko. Alam ko kung ano ka nung unang kita ko pa lang. Nagpanggap lang ako na tatanga-tanga sa harap mo. Pero ang totoo, nararamdaman kita na isa kang aswang. Tignan mo to, kumukulo yung langis ko. Pero sino yung umigop sa ganda niya? Ang kwintas na binigay ko, hindi hinihigop ang ganda niya, kundi bumabalik lang siya sa dati niya anyo. At ang ganda na nawawala sa kanya, bumabalik naman sa mga nagiging biktima niya. Hayop kang matanda ka! Naisahan mo ko! Papatayin kita! Sige, subukan mo. Huwag niyo nang pakawalan yan mga kasama. Malapit na magdilim. Delikado yan kapag madilim na. Pigilan niyo sila! Protektahan niyo ako! Mga kasama, huwag niyo siya kaya mga takas! Ang nangyari noon ay ang mga tauhan ni Lyra kontra sa mga tao sa barangay. At dahil doon, nakahanap ng pagkakataon si Lyra na makatakas. At doon naman nagwatak-watak ang mga tao. At ako naman, hinila ni nanay pabalik sa bahay at agad yung isinara. Hanggang sa hindi namin inaasahan. Yung aswang ay nandun pala sa loob ng bahay namin. At saktong madilim saka siya nagpalit ng anyo. Lyra! Nay, nandito po siya sa loob ng bahay! Bayan, dito ka sa likod ko! Nilinlang niyo ako! Magbabayad kayo! Nay, umuko po kayo, Nay!
talaga noon ang aktwal na pagpapalit niya ng anyo at sumugod siya sa amin. Binabato ko lang noon ng kung ano mang mahawakan ko at nagsisisigaw ng tulong sa mga tao. Nabuksan na ni nanay ang pintuan noon at nakalabas siya. Hinila niya ako pero hindi ako nakalabas dahil nga nahawakan ako ng aswang. Bitawan mo ako! Nay! Nay, tulungan niyo ako, Nay! Halika dito! Nay! Hoy, aswang! Bitawan mo ang anak ko! Bayan! Yung aswang, nandito sa loob ng bahay nila! Sige! Lumapit kayo o papatayin ko to! Tumigil ka na, Lyra! Bitawan mo ako! Napansin ko noon na sumenya si Lolo Otep sa kwintas ko. Nakabuka ang bibig niya at nakasenyas ang kamay niya doon. Ibig sabihin, isubo ko raw ang kwintas sa aswang. Hindi rin kasi makalapit ang mga tao dahil natatakot silang masaktan ako ng aswang. At isa pa, may mga tauhan ang aswang na yon. Kaya ang ginawa ko, hinila ko ang kwintas ko at mahigpit itong hinawakan. Sa tingin mo talaga wala akong laban, Lyra! Magugulat ka na lang sa gagawin ko sa oras na hindi mo ako binitawan! Para malaman mo, hindi ako natatakot sa'yo! Lakas lang ang meron ka, Lyra! Pero utak wala ka! Kaya kainin mo to! Hayop ka! Ang init! Nalunod ko yung anting-anting! O ano, Lyra? Sinong talo sa atin ngayon? Tara na mga kasama! Patayin na natin ito aswang na to! Dahil naabala siya sa paghawak ng lalamunan niya ay sinugod na siya ng mga tao. At bawat isa may dalang patalim at pinagsasasaksak siya. Si Lolo Otep naman, sinakalang aswang ng hawak niyang baging at may isa ring bumaril talaga sa ulo nito. Doon ay lumupaypay ang aswang at sa wakas ay binawian ito ng buhay. Hindi na siya gumagalaw. Patay na yata yan, oh. Abay, naisip niya pa talaga pumasok sa bahay niyo imbis na tumakas. Hindi siya makakatakas kaagad niyan. Kaya naisip niya pumasok na lang sa bahay namin. Bayan, anak. Ano, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, Nay. Pero, nasugatan niya po ako eh. Hindi naman malaki, pero dito po banda sa leego. Pero, paano kaya yung mga tauhan niya? Anong gagawin niya sa mga to? Matatauhan din yung mga yan. Nasa ilalim lang ng mahay kanya yan eh. Hindi lang halata. Ako, buti na lang talaga nakatakas yung anak ko. Ay, pero Manong Otep, pasensya ka na talaga sa amin, ha? Walang anuman. At pinagbigyan ko nga ng anting-anting aswang na yan kay Bayan para makabalik sa original na anyo ang biktima niya. Yung mga kwintas na ginawa ko, wala talagang bisa yon. Gusto ko lang talagang protektahan yung apo ko. Pero gumawa ako ng paraan para makatulong sa lahat. Kaya yun yung naisip ko. Mabuti na lang talaga at gumana at malinis pa. Pero pasensya pa rin po, Manong Otep. Desperado lang po talaga kami. Kaya nga po pasensya po talaga sa inyo. Naiintindihan naman namin kayo. Kaya siguro, para matapos na ang lahat, sunugin na lang natin ang katawan ng aswang na ito. Talagang ganon ang ginawa ng mga taga-baryo. Sinunog na lang ang katawan ng aswang na yon. At dahil nga wala na ito, nanumbalik ang kapayapaan sa lugar namin. Pero ang mga mayayamang tao noon na umalis, hindi na talaga bumalik. Binenta na lang nila ang mga ari-arian nila sa iba. At merong isang mayaman roon na yung lupain niyang nandun ay pinaubaya na lang sa amin. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ng aking Lola Bayen. Naway nakapagbigay po ito ng aliw at magandang aral po sa inyo. Ako po muli ito, si Christy, lubos na gumagalang. Yun. medyo short yung mga ano natin ngayon, no? Mga stories natin ngayon. Pero anyways, panalo pa rin tayo dun sa kwento na yon. Yan, Gaw, kung anong masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo sa episode natin sa Bangungot Diaries?
Kung nabitin kayo, comment nyo lang sa amin na sana sa susunod mas mahaba-haba pa yung mga kwento. Pero promise namin sa inyo soon, basta soon, malapit na babalik tayo sa dati na uploads natin. And iwan lang po kayo ng mga comments na gusto nyo po. And huwag nyo po kalimutan i-like yung video na to para umabot sa lahat ng mga kayanggaw natin. So kayanggaw, see you next time po. Bye-bye!